Good morning, Philippines! Aldo na naman kita ngunyan in Domingo asin ngunyan. Iba na nindo akong mag-aram, mag-inspired, asin makanood sa satuyang ipipicture na trayumpo digdi sa satuyang segment na Bombo Success Story. Totoo lang sir, hindi pa po ako makapaniwala kung paano po blessed ni Lord yung family namin. Ang inaasahan lang po namin or ang pinagpe-pray lang po ng buong pamilya is na makapasa po ako. Sobra-sobra po yung binigay ni Lord. Opo, Alright, sobra. opo. Etong sunod na katanungan, attorney, kumusta naman yung reaksyon ng inyo pong mga magulang nung nabalitaan nila na ikaw ay abogado na, pasado na sa bar exam, and kasali pa sa top notcher, rank 9, attorney? Opo. Bale wala na po akong mother kasi namatay na po siya nung 2016 kaya yung father ko lang po yung nakabalita. Tinawag po ng kaibigan ko sa kanya kasi hindi po kasi kami magkasama nung Wednesday nung ni-release po yung result. At nagsisisigaw daw po siya doon sa mga friends niya at umiyak at nagulat daw po sila sir kung bakit anong ginagawa niya, kung napaano na po siya. Tapos sinabi niya po yung resulta at naghiyawan din po yung mga kaibigan niyang kasama niya. Okay Yes po. po. Ito, attorney, malaman namin, saan po kayo graduate ng abogasya o law, attorney? Opo, sa University of La Salle Incorporated po sa Santiago City, Isabela, sir. Alright, yon. And ito, Opo. attorney, malaman din namin, bakit kayo, attorney, nag-aral ng law o bakit kayo na-encourage na mag-aral sa law school? Ito ba, Yes. attorney, ay dream job natin? Pangarap ng magulang? May inspirasyon tayong makatulong sa mga naaapi o nakakaranas ng injustice? O ano yung purpose natin, attorney? At that time po kasi after ko pong graduate ng nursing at pagpasa ko po ng board kaagad, sobrang hirap po ng work ng nurse at wala pong to be honest po, hindi po well compensated ang nurse at that time kaya napag-isip-isip ko po na mag-enroll lalo na po nung nasabi po nung friend ko na mag-enroll din po siya sa College of Law. Sumabay na lang din po ako. Nung pinaalam ko po yun sa father ko, "O di maganda," sabi niya po. Natuwa po siya na yun po yung naging decision ko na magpatuloy po sa pag-aaral. Opo. Eto, attorney, malaman namin, ano-ano yung mga challenges, mga hirap, mga pagsubok na napagdaanan natin nung tayo ay nasa law school, nag-aaral ng abogasya, and yet na-overcome naman natin, attorney Richmond. Yes po, sobrang maraming challenges po sa law school. Unang-una po sa lahat, yung dami po ng aaralin compared po sa nursing. Sa law school po, principles po ang pinag-aaralan. At the same time, mga professors po, ay, ang tataas po ng expectation sa students. May mga terror po tayong mga professor na na below the belt na po ang sinasabi kung hindi mo alam or hindi na po katanggap-tanggap ang mga ginagawang panglalait. Lahat po yun na kailangan pong tanggapin sa law school. Kasi part of the training daw po yun. And kinaya naman po, sir. Yes Okay po. po. Dumating po ba sa point, attorney Richmond, na dahil nga dito sa mga challenges na ito, napag-isip-isip natin na mag-back out sa law school, yung tipong makakasurvive pa ba ako dito? Paano kaya kung mag-back out na lang ako? Iba na lang yung aking tahaki na landas, wag na to. Dumating ba sa point na gano'n, attorney? Yes sir, hindi ko naman po tinatago yung kwento ng buhay ko tungkol sa law school journey ko po ano. Very vocal po ako na ilang beses po ako huminto dahil sa sobrang hirap po. Sa sobrang pressure, sa sobrang dami ng inaaral at nakaka-depress po talaga mag-aral ng law. Kaya ilang beses po talaga akong bumalik-balik at dumating lang po sa pagkakataon na parang sinabi na po ng Diyos siguro sa akin na inalis niya na po lahat ng privileges, kumbaga. No choice na po ako, sir. Kaya ito na lang po yung naging tanging pag-asa na naisip ko at binigay ng Diyos na para po
mapagpatuloy pa po ang buhay kasi may family na po ako ngayon at nagkaroon pa kami ng financial struggles. Naging problema po namin yung pagpapaaral ng anak ko kaya po pinush ko na po dun. Alright. Eto pala sir, malaman namin, or Attorney Richmond, malaman namin, ano yung mga paghahanda o ano yung mga disiplinang in-instill nyo talaga para maging preparado kayo sa bar exam and makapasa, Attorney Richmond? Yes po sir. Yung sa mga nakakakilala po sa akin, sa law school po, hindi po ako masyadong seryoso, sabihin na natin, pero nag-aaral naman po. Pero nung nag-decide po akong mag-take ng bar, binago ko po lahat ng bad habits ko at holistic approach po ang ginawa ko. Number one po dyan yung sa spiritual, inayos ko po yung relationship ko kay God. Tapos sa mental preparation ko po, syempre yung schedule po ng pag-aaral talagang sobra pong sinunod ko na mula umaga hanggang hapon at may gabi pa, may aral pa rin po. Tapos emotionally, kailangan ko rin pong nakaka-depress nga po kaya kailangan ko ring libangin yung sarili ko paminsan-minsan kaya nagpapasalamat po ako sa mga support system ko po sa group ko, sa friends ko, sa family ko. Kaya po siguro kinaya ko rin pong mag-take ng bar. Yun lang po yung challenge nun eh. May friend nga po ako sa kanya nung time na yon na kinakausap po niya ako na sabi niya, "Kuya, mag-take ka lang, yun lang muna, wag mo na isipin yung pagpasa." Yan muna yung challenge. Kaya natandaan ko po yun at in-embrace ko naman po yung challenges ng pagre-review. Kaya kinaya naman po, thankfully. Alright, opo, opo. Ito sir, malaman namin, paano nyo naman po na-manage yung oras? Kasi parang na-mention nyo ata sir, kayo ay may trabaho, kayo ay nurse. Tapos nag-aaral pa kayo ng abogasya, ng law. Paano nyo nababalance yung oras noon, attorney? Hindi po ako nag-practice ng pagka-nurse na sumubok-subok po ako ng maraming business na fail po. Kaya isa na rin po yun na sa matinding dahilan sir. Kaya nag-focus na lang po ako sa pag-aaral ng abogasya nung mga panahong yung sir. At nagpapasalamat po ako sa pamilya ko, sa tatay ko at sa kuya ko na sinuportahan po nila yung journey ko at binigyan po ako nila ng maluwag po na oras para po makapag-aaral sir. Alright. Yun nga, na-mention nyo, attorney, pagdating sa relationship ng inyo pong tatay sa inyo. Yung iba kasi, attorney, Yes. may mga magulang na sabihin na nating hindi supportive sa kanilang mga anak. Kayo, attorney, kumusta naman po si tatay? Gaano siya ka-supportive sa atin, sa ating pangarap na maging abogado, attorney Richmond? Sobrang proud ko po sa tatay ko kasi hindi po siya bumitiw sa pangarap ko, sir. Every time na quit po ako sa law school, in-encourage na lang po ako, no pressure. Sige, pagka napag-isipan mo ulit, ituloy mo lang, andito lang kami. Lagi pong ganun si father kasi pangarap niya rin po palang magkaroon syempre po ng abogadong anak. At kaya nga po nung na-receive niya yung news sobrang galak po niya. Sobrang hindi niya po may tago yung tuwa niya. Bumaha po ng luha, so to speak. Opo, yun. So ito, attorney, in-expect nyo ba, attorney, na magiging top notcher kayo dito sa bar exam, attorney Richmond? Wala po. Hindi po talaga. Pero sa lahat naman po siguro ng nagte-take ng bar o board, pinapangarap po yun at pinagpe-pray po na Lord, sana hindi lang ako pumasa, mag-top ako. Pero wala po yung expectation na hihintayin ko po yung pangalan ko sa top 10 or top 20. Kaya po sobrang gulat ko na lang po nung nauna pa nga po yung kaibigan kong nakaalam kasi medyo mabagal po yata yung internet dito sa probinsya namin. Tumawag po siya kasi top 10 pa lang po yung ina-announce, patapos pa lang po i-announce yung top 10. Tumatawag na siya.
"Uy, top 9 ka," sabi. Anong top 9 eh, top 10 pala ina-announce tapos bigla na lang pong lumabas na yung pangalan ko. Hindi hindi ko na po alam yung nangyari. Sumunod na nangyari, sir. Noon, alright. So ito, attorney, dahil kayo ay abogado na, tapos top notcher pa po dito sa bar exam, ano na ngayon, attorney, ang inyong mga future plans para sa inyong career, attorney Richmond? Sir, ever since po kasi pangarap kong magturo kasi gusto ko pong mag-inspire ng kabataan dahil may anak din po ako. Gusto ko pong ma-lead or mag-guide ang mga kabataan lalong-lalo na po ngayon at ang dami po, ang daming napapariwarang buhay dahil lang po sa peer pressure, sa bisyo. Recently nga lang po sa amin may nag-suicide, 15 years old dahil lang po sa breakup. So, yun po yung mga nakita ko na kailangan po ngayon sa ating society, lalo na po sa kabataan, na magkaroon po ng malakas po na strong foundation po sa hindi lang po sa faith kung hindi sa emotional and lahat po ng aspect ng buhay para hindi po sila basta nagde-decide ng mga karumal-dumal na ganun, sir. Alright, yun. Very well said, attorney. So ito, attorney, bago tayo matapos, syempre, kung meron tayong gustong pasalamatan, attorney, sa success po nating ito, kung kanino natin i-dedicate itong ating tagumpay, mensahe or payo natin sa mga aspiring lawyers. Sige, attorney, bibigay ko sa inyo ang linya ulit. Go ahead po. Yes po, siyempre po pinapasalamatan ko po ang Panginoon po natin, si Jesucristo po, ang pamilya ko, ang school po namin, sa leadership po ni Father Frank Pisio po ng University of La Salette, at sa dean po namin, si Dean Romy De La Cruz, at lahat po ng naging professors ko, classmates ko, mga nag-advise sa akin at sumuporta po sa journey ko ito at naniwala po na kakayanin po pala. At ang advice ko po, number 1 po sa mga nasa law school, especially yung mga in doubt po kung itutuloy, ituloy nyo na po yan. Worth it po maging abogado. I'm sure naman po marami tayong mga kakilalang abogadong nabaliktad po yung buhay, gumanda po yung buhay. Hindi ko naman po alam kung ano po yung magiging future ko po, pero syempre po positive po tayo na sa sipag at diligence natin sa pagtatrabaho gaganda po yung buhay nating lahat. At syempre po sa mga estudyante, enjoy the journey po. Yung mga highs and lows ng pagiging law student, normal po yan. Huwag niyo pong dibdibin, kundi pagka po may mga hindi po magandang nangyari or hindi po kayo pumasa, laban lang po, alam niyo po sa sarili niya na kaya niyo po, basta sipag lang po at panalangin sa Panginoon. At syempre po, good karma lagi po. Yan po yung turo ng din namin, good karma. Lagi pong gumawa kayo ng kabutihan at papalitan po ng Panginoon yun ng thousand-folds po. Asin iyanan sa tuyang ipighiras na istorya rin trayumpo manungod sarong individual asin organisasyon. Hari nawang nakanood kita, nin manlain-lain na leksyon asin na-inspirar na abuton ang sa tuyang mga pangiturugan asin maging successful. Ini si Bombo Kier Aliado para sa Bombo Radio Philippines, the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!